Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jeno Magalona, Vince Martin, Wilmar Esperanza Quilas, at sa Pamaloy family, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1971. Naiintindihan din ni Kelly Malone ang kanyang asawa. Ilang taon ka na ba, June? Bakit mo sinusubukan na ibaba ang iyong sarili sa isang bata? Mayroon bang punto para sa alinman para dito? Sinimulan ni Miwa Fujihara ang pagtawa. Uncle Malone, bakit ka nagagalit? Hindi mo masisisi si Auntie Malone sa nangyayari. Nagtataka lang kami tungkol sa kung ano ang hitsura ng isang villa mula sa loob. Dahil iginiit ni Harvey York na magpakita, narito lamang kami upang sumama. Narito na rin tayo, kaya huwag na nating sayangin ang ating mga pagsisikap. Nakakainis yan. Ipinakita ni Miwa kay Harvey ang isang mainit na ngiti habang hindi pinapansin ang kakilakilabot na hitsura ni Kelly Malone sa kanyang mukha. Sir York, tapos ka na ba sa iyong tawag sa telepono? Kailangan pa ba naming maghintay para sa iyo ng kaunti pa? Hindi mo ba sinabi na ang numero 1 villa ay sa iyo? Pagkatapos, papasukin natin kung iyon ang kaso. Huwag kang maglakas loob na sabihin sa amin na nakalimutan mo ang iyong mga susi. Ang mga pintuan ng mga villa na ito ay dapat na nakalock sa pamamagitan ng iyong password at fingerprint, di ba? Ang pagkalimot sa iyong mga susi ay magiging isang medyo masamang dahilan. Gumawa si Miwa ng ilang mga nakagugulat na kilos, na ginagawa ang iba pang mga influencers na tumawa sa lugar sa pagtatapos habang tinatakpan nila ang kanilang mga bibig. Ang mga mahihirap na tanga na tulad niya ay dapat na tapakan hanggang kamatayan. Walang ibang pagpipilian. Nais ni Hazel Malone na sabihin ang isang bagay na maganda para sa kanyang ama, ngunit siya ay kumukulo sa galit matapos makita si Harvey na walang tigil na kalmado para sa kanyang pagmamataas. Nararapat siyang maiinis kapag sinusubukan pa niyang magpakita ngayon. Bumantong hininga si Kelly. Harvey, humingi ka na lang ng paumanhin. Lahat tayo ay magkaibigan. Walang sisisi sa iyo kung gagawin mo. Bakit mo pa rin sinusubukan na ipaglaban ang iyong pagmamataas sa puntong ito? Wala kang magagawa maliban sa pagpapulala ng sitwasyon. Ngumiti si Harvey nang hindi sinusubukan na ipaliwanag ang anuman. Sa katotohanan, wala nang ibang ipaliwanag. Naglakad siya pasulong at itinulak ang isang pindutan gamit ang kanyang hintuturo. Matapos marinig ang isang malakas na ding, ang mga pintuan ng pasukan ay dumulas ng mabilis. Ang bahagyang madilim na ilaw ay lumiwanag na maliwanag at naglalayong patungo sa kay Harvey. Ang mga ilaw ay parang banal na ilaw sa sandaling ito, nagulat si Miwa at ang iba pa. Ang ilang mga alagad ng lungmen ay lumakad pagkatapos ng paggawa ng mga bagay, pagkatapos ay yumuko sa harap ni Harvey. Bran, Sir York, maligayang pagbabalik. Matapos makita ang karamihan sa likuran ni Harvey, naramdaman nila na may ibang pangalan si Harvey. Ang mga alagad ng lungmen ay ipinadala dito mismo ni Aiden Bauer. Ang mga lalaki ay gwapo, at ang mga kababaihan ay maganda. Nang yumuko sila, ito ay sobrang nakakalula. Matapos marinig si Harvey na tinawag na Sir York, ang karamihan ay lubos na nagulat. Dahil na-access ni Harvey ang mga pintuan, maaaring ito ay dahil nagtatrabaho siya bilang isang security guard o isang cleaner dito. Ngunit matapos makita ang mga manggagawa ay lumabas at binabati si Harvey na tulad nito, malinaw ang lahat sa sandaling ito. Si Harvey talaga ang may-ari ng lugar. Hindi pinansin ni Harvey ang pagkabigla ng lahat habang mahinahon na sinasabi, narito ang aking dalawang matatanda upang tingnan ang pagkukumpuni. Linisin ang lugar at ikuha ako ng tsaa para makapaglingkod ako. Tulad ng nais mo, Sir York. Ang mga alagad ng lungmen ay mabilis na lumingon at naglinis ng isang sulok ng silid para sa iba na umupo. Di nagtagal, ang buong villa ay naiilawan ng maliwanag. Ito ay upang ipaalam sa lahat na ang may-ari ay bumalik sa bahay. Matapos magbigay ng ilang mga tagubilin, pagkatapos ay sinabi ni Harvey York kay Kelly Malone,
Mangyaring manatili dyan sandali, Uncle Malone. Ang mga materyales sa dekorasyon ay nasa buong bulwagan, kaya medyo marumi sila. Halika pagkatapos nilang magawa ang paglinis sa lugar. Ang pasukan ng villa ay naging patay na tahimik sa sandaling ito. Lahat ay nababaliw nang tiningnan nila si Harvey na parang nakakita sila ng multo. Ang ilan sa mga influencer ay sinampal ang kanilang sarili sa mukha upang matiyak na hindi sila nangangarap. Dahil wala sa kanila na naisip iyon na talagang nanirahan si Harvey sa No. 1 Villa. Ito ang pag-aari ng pamilya Lynch, pagkatapos ng lahat. Kailan naging malapit si Harvey sa pamilyang Lynch? Kung ang pamilyang Lynch ang siyang nagbigay ng regalo kay Harvey sa villa o siya ay naririto lamang upang manatili, sapat na upang ipakita ang kanyang pambihirang katayuan at kapangyarihan. Ang mga mata ni Junlee ay takot na kumibot sa sandaling iyon. Namula ang mukha niya, na parang paulit-ulit na sinampal sa mukha. Ang numero 1 villa, paano ito posible? Hindi ito. Tinakpan ni Hazel Malone ang kanyang cute na pulang labi habang nagpapakita ng lubos na kawalan ng paniniwala at isang pahiwatig ng sama ng loob. Matapos maging isang tanyag na live streamer sa Duran at kumuha ng mga donasyon ni Ginoong Tycoon na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, si Hazel at ang kanyang pamilya ay nakatira sa No. 11 Villa. Ngunit paano nabuhay ang mahirap na tanga, si Harvey, sa numero 1 Villa? Ang villa ay nagkakahalaga ng 150 milyong dolyar. Ang villa ay hindi lamang kumakatawan sa kayamanan ng isa kundi pati na rin sa walang hangganan na awtoridad at napakalawak na kapangyarihan. Paanong may karapatan si Harvey na manatili dito? Si Hazel ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ni Harvey sa buong oras. Ngunit ang kanyang tinaguriang kahusayan ay lubos na dinurog ng numero 1 villa. Agad na natigilan si Gary Duncan. Medyo may pera siya at awtoridad, ngunit alam niya ng buo ang kanyang mga limitasyon. Walang paraan na makakabili siya ng isang mansyon na tulad nito. At kahit na may napakaraming pera, walang makakabili ng tulad ng isang villa na walang koneksyon at kapangyarihan. Ang pagkasuklam sa mga mata ni Miwa dati ay naging lambing. Iyon ang naging hitsura niya na parang gusto niyang magkaroon sa kanyang sarili si Harvey. Ang iba pang mga influencer ay nagpapakita ng parehong hitsura sa kanilang mga mukha. Karaniwan silang madaling matutokso ng pera. Hindi mahalaga kung gaano sila kahinhin sa kanilang mga live streams, lahat sila ay walang awa kaysa sa iba pagdating sa mga malalaking donasyon. Matapos matugunan ng tulad ng isang maingat na tycoon, agad nilang itinapon si Gary at nais nilang sugurin si Harvey ng masama. Sa sandaling ito, isang alagad ng lungmen ang lumakad at yumuko sa harap ni Harvey. Sir York, handa na ito. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ngumiti si Harvey pagkatapos ay tumingin kay Kelly at sa iba pa. Uncle Malone, pasok na. Ang ekspresyon ni Kelly ay tila napapagod. Naramdaman niya na nasa panaginip siya. Matapos makita ang hanay ng mga dilaw na bulaklak na perlas na mga sofa mula sa Stayport, lubos na nabigla si Kelly. Ang sopa ay nagtakda ng sarili ng hindi bababa sa daan-daang at libu-libong dolyar. Iyon ay hindi isang bagay na mabibili ng isang ordinaryong tao. Inilapat lamang ni Kelly ang isang bahagi ng kanyang puwit nang umupo siya sa sopa. Hindi siya maglakas loob kahit na umupo dito ng maayos. Siya ay may hawak na isang tasa ng premium green tea na nagmula sa Westlake sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya ito maiinom. Napuno siya ng kawalan ng paniniwala. Harvey, ang bahay ba na ito ay talaga sa iyo? Ang first in command ng Mordo, si Benjamin Lynch mismo, ay nagbigay sa iyo nito. Naguguluhan si Kelly habang tinanong niya ang tanong. Parehas siyang nagulat at naramdaman ang sobrang awkward sa parehong oras. Hindi niya iniisip na siya talaga ay hindi maintindihan si Harvey. Sa kabilang banda, si Kelly talaga ay medyo masaya. Kung talagang kumita si Harvey ng lahat ng ito, siya ang magiging pinakamahusay na tugma para sa anak na babae ni Kelly. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my
YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matapos tanungin ni Kelly Malone kung ano ang nais malaman ng lahat, si Junlee at Hazel Malone ay nakatitig sa kay Harvey York ng diretso sa mata. Si Miwa Fujihara at ang iba pang mga influencer ay huminga ng malalim habang nagpapakita ng isang mukha na puno ng kaguluhan. Kahit na si Gary Duncan ay bahagyang nakatayo habang labis na naguguluhan, sinusubukan na makakuha ng isang bagay sa kay Harvey. Ngumiti si Harvey at sumandal sa pangunahing upuan. Ibinigay ito ni Master Lynch sa akin. Hindi ako interesado sa una, ipinaliwanag ni Harvey ng hindi matatag. Ngunit pagkatapos isaalang-alang na wala akong lugar upang manatili sa Mordok, at ubiling tinanggap ko ito. Na sinabi, ang mga formalidad ay hindi pa tapos, matapos marinig ang sinabi ni Harvey tungkol dito ng walang pag-aalaga sa mundo, ang mga bibig ng lahat ay halos kumalas ang dugo. Kung naramdaman ng lahat na si Harvey ay ipinapakita lamang dati, lahat ng nasa harap ng kanilang mga mata ay magiging sapat upang patunayan na siya ay talagang nagsasabi ng totoo. At sa paghusga mula sa tono ni Harvey, talagang hindi niya alam ang tungkol sa numero 1 villa. Ang isang bahagyang pagkasuklam ay maaaring marinig mula sa tono ng kanyang tinig. Hiniling pa niya sa mga tao na muling ma-remodel ang lugar. Hindi lang si Harvey ang may sapat na kaalaman, mayaman din siya. Sino pa ang makakapag-renovate ng ganyang napakalaking villa nang walang pagpigil? Kahit sino ay matakot na gumastos sa villa dahil sa pagkukumpuni. Ngunit hindi rin pinansin ni Harvey ang pera, matapos malaman ito, lahat ay may pag-uudyok na iwaksi ang kanilang mga dugo. Pasensya na, Harvey, mali ako sa iyo, bum-antong hininga si Kelly. Nakaramdam siya ng sobrang awkward. Parang akong taong mapagmataas. Ngumiti si Harvey. Alam kong ginagawa mo lang ang lahat para sa aking sariling kabutihan, Uncle Malone, sinabi ni Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kita masisisi. Hindi ko rin sinabi sa iyo ang tungkol dito. Pagkatapos, pinakawalan ni Kelly ang isa pang buntong hininga. Hindi, ako ay masyadong mababa ang pag-iisip. Tulad ng iyong auntie, tinitingnan lang kita sa pamamagitan ng mga kulay ng lente. Sapat na iyon, Uncle. Halika, ipakita ko sa iyo ang paligid ng villa. Mayroong isang silid na puno ng maraming mga antigo. Sinasabing ito ay personal na koleksyon ni Master Lynch. Kumuha ako ng mga tao upang ibalik ito sa kanya makalipas ang ilang araw. Mas mahusay kang tumingin ngayon, o baka hindi ka na magkaroon ng isa pang pagkakataon. Binago ni Harvey ang paksa sa kanyang sarili at nilibot ang lahat sa paligid ng villa. Maraming mga silid ang na-renovate sa villa, bukod sa mga silid na may mga antigo at mga libro na nakaimbak sa kanila sa ngayon. Kahit na ang mga dingding ay natatakpan ng mga takip ng alikabok na ginagamit para sa pagkukumpuni, ang mamaaling puting dekorasyon na marmol sa mga dingding ay makikita na nilalabas ng lupa mula sa mga bitik sa ilalim ng mga utos ni Harvey. Hindi lamang ito ang puting marmol na nasabog. Ito ay ang lahat ng pera na nasayang. Matapos tumingin sa paligid ng anti-gang silid, si June at ang iba pa ay tumakas kasama ang kanilang mga mukha na namumula. Hindi ito matulungan. Ang isang simpleng anti-gang silid lamang ay nagkakahalaga ng higit sa bilang ng number 11 villa mismo. Ano ang mayroon kahit na tumingin pa rin? Hindi sila maglakas loob na mapahiya ang kanilang sarili sa harap ni Harvey. Kahanga-hanga ka talaga, Harvey. Nagpakita ng paghanga si Kelly kay Harvey matapos maglakad palabas ng pasukan sa villa. Talagang minamaliit kita. Tama, dahil wala kang lugar upang manatili dahil sama sa ilalim sa renovations ang iyong villa. Paano ang tungkol na manatili ka muna sa number 11 villa para sa gabi kung hindi mo iniisip na ito ay isang maliit na lugar? Mayroon kaming isang silid para sa mga mahahalagang bisita tulad mo. Mangyaring huwag isipin na medyo maliit ito. Hindi kinontra ni June at Hazel ang alok ni Kelly sa oras na ito. Lubos silang nalilito habang nagpapakita rin ng kaguluhan kay Harvey, inisip ito ni Harvey. Pagkatapos ay nagpa siya na tanggapin ang mapagbigay na alok ni Kelly.
Hiniling niya sa isang alagad ng lungmen na balutin ang kanyang mga damit at ang kanyang mga gamit sa banyo, pagkatapos ay bumalik sa number 11 villa kasama si Kelly at ang iba pa. Sa number 11 villa ng pamilyang Malone, ang lahat ay nasa awkward pa rin na kalagayan. Walang nagsabi ng isang salita. Hindi nag-aksaya ng sandali si Kelly Malone upang ihanda ang VIP guest room para sa kay Harvey York. Si Yvonne Xavier at ang iba pa ay naatasan din na manatili sa ikalawang palapag bilang tanda ng paggalang. Nanatili rin dito si Gary Duncan. At habang nakakuha ng silid si Miwa, walang sapat na mga silid para manatili ang iba pang mga influencer. Maaari lang silang umalis, nagalit. Pumasok si Harvey sa loob ng kanyang silid upang magpahinga. Pagod na siya pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Ngunit tama nang siya ay nahiga, si Rachel Hardy ay tumawag. Branch Leader, ginawa ba ni Vice Branch Leader Walker na bigyan ka ng isang tawag? Sinabi ba niya sa iyo ang tungkol sa party ng gabi, hindi ba? Sa kabilang panig ng telepono, maririnig ang magalang na tono ni Rachel. Ngumiti si Harvey. Nagpadala siya ng isang text bago sabihin na magkakaroon ng isang party sa gabi na nais niya akong dumalo sa susunod na linggo. Sinabi niya na ito ay upang maayos ang mga bitik ng sangay ng Mordus Lungmen pagkatapos ng kaguluhan. Ngayon na ang lahat ay magkasama, ang bawat pamilya at lahat ng mga negosyo na may kaugnayan sa Lungmen ay natural na anyayahan upang magtipon. Ang pagtitipon ay makakakuha ang lahat na may kaugnayan sa sangay ng Mordus Lungmen. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay maaaring opisyal ko na ipahayag ang iyong appointment doon. Pinakawalan ni Harvey ang isang malalim na buntong hininga sa puntong ito. Tulad ng inaasahan mula sa isang matandang fox, alam niya ang paraan ng mundo na mas mahusay kaysa sa akin. Ngunit sa sinabi na iyon, tinanggihan ni Harvey ang alok. Kailangan niyang maging maingat upang gawin ang kanyang negosyo sa Mordo. Ang mga pampublikong kaganapan tulad nito ay hindi angkop sa kanya. Branch Leader, dahil alam mo ang layunin ng party sa gabi, bakit mo ito tatanggihan? Magalang na nagtanong si Rachel. Pagkatapos ng lahat, nais ng lahat na magkaroon ng isang sulyap sa bayani sa likod ng mga eksena. Ginagawa ba talaga nito ang marami sa pagkakaiba kung pupunta ako o hindi? Ang sangay ng Mordus Lungmen ay naayos na rin. Magiging maayos kang kumakatawan sa akin. Branch Leader, maraming Lungmen ang mga alagad at mga kaalyado ay nais na makita kung ano ang iyong mukha. Ligtas na sabihin na ang kanilang mga puso ay hindi kailanman masisiyahan kung hindi ka magpapakita. Sa kasalukuyan, ikaw lamang ang tao mula sa sangay ng Mordus Lungmen na maaaring makontrol ang sitwasyon. Ang party ng gabing ito ay inihanda para lamang sa iyo. Kung hindi ka darating, walang kabuluhan. Kung magpapakita ka lang sa Mordus at mabawi ang sangay ng Lungmen ang dating kaluwalhatian nito at hayaan ang mga alagad na makita ang hinaharap ng sangay. Kapag nangyari iyon, hindi mahalaga kung lalaban tayo laban sa dayuhang kapangyarihan o mananakop ng bansa. Magkakaroon sila ng lakas ng loob upang lumaban muli kahit na mas mahirap. Iyon ang dahilan kung bakit mariing hinihimok ko kayong dumalo, Branch Leader. Matapos marinig ang taos-pusong pananalita ni Rachel, ang ulo ni Harvey ay pumipintig ng masama. Talagang hindi siya interesado sa isang kaganapan na tulad nito. Ngunit alam niya ng lubos na tama si Rachel. Ang lugar ng Mordo ay mahalaga sa buong mundo. Ang lugar ay napuno ng mabuti at masama. Kung wala ang Mordo, ang pagkontrol sa sangay ng Lungmen, ang lugar ay magiging isang sakuna sa lalong madaling panahon o mas bago. At dahil si Harvey ang nag-iisang tao na makontrol ang sitwasyon, mukhang walang katuturan kung hindi siya dumalo. Ang ilan ay maaaring mag-alinlangan na ang tinatawag na pinuno ng sangay na ito ay mayroon pa. Nang walang pangalawang pag-iisip, pinakawalan ni Harvey ang isa pang buntong hininga. Fine, pupunta ako sa party sa oras na nangyari ito. Ngunit huwag ayusin ang napakaraming bagay na dapat kong gawin, hayaan mo lang akong pumunta sa entablado at magkaroon ng isang toast sa lahat o isang bagay. Maganda iyon, di ba?
Si Rachel ay tila napuno ng kasiyahan matapos marinig ang pagbibigay ni Harvey. Huwag kang mag-alala, branch leader. Kukunin ko na ayusin ang lahat ng maayos. Kabanata 1975. Pagkatapos nito, hiniling ni Harvey York para sa mas maraming mga manggagawa upang mapabilis ang proseso ng pagkukumpuni. Sa pagsasalita kung saan, mayroon lamang isang maliit na bahagi ng vilya na naiwan upang maayos. Dapat itong gawin sa loob ng ilang araw nang walang labis na abala. Ngunit iginiit ni Rachel na mag-install ng mga bulletproof na salamin at pintuan kung sakaling may bumasag. Matapos marinig ang lahat ng ito, si Harvey ay tunay na walang pagsasalita. Ang numero 1 vilya ay nagdusa ng maraming pinsala kaagad pagkatapos magsimulang manirahan si Harvey. Nasira ito sa hindi mabilang na beses sa mga nakaraang araw. Kailangan talaga ng vilya na ma-renovate ng mga high-end na materyales. Ito ay magiging medyo nakakainis kung kailangan ng renovation sa tuwing nasira ito. At dahil ang Shindanwei ay naglabas ng isang order sa pagpatay laban kay Harvey, maaaring hindi na niya mabubuhay ang komportableng buhay. Nang walang pangalawang pag-iisip, hinimok ni Harvey na hamanin ang Kendo Hall ng Shindanwei sa Mordo. Ngunit pagkatapos isaalang-alang na ang ilang mga bagay ay hindi malulutas sa pagpatay lamang, pinigilan ni Harvey. Pinakawalan ni Harvey ang isang malaking buntong hininga matapos na harapin ang mga bagay na nalalapit. Matapos maligo, may kumatok sa pintuan matapos magbago sa kanyang pajama. Nagyelo si Harvey. Naisip niya na ito ay si Yvonne Xavier na kumakatok sa pintuan. Instinct niyang binuksan ang pinto, ngunit sa susunod na sandali, ang isang babae na may kaaya-aya na amoy ay agad na pumuslit sa loob ng silid. Umikot si Harvey. Siya ay walang pagsasalita. Ang taong pumasok sa kanyang silid ay hindi si Yvonne kundi si Miwa Fujihara mismo, na malinaw na naligo lamang sa kalahati. Ang peking dayuhan na ito ay sumaklaw sa kanyang sexy na katawan na may isang solong tuwalya habang ang kanyang buhok ay tumutulo pa rin. Ang mga braso at payat na mga binti na ipinakita niya ay ang pinakamalambot, na tinutokso ang sinumang kumuha sa kanyang kwarto at makipaglaro sa kanya. Si Miwa, sa sandaling ito, ay napuno ng isang kakaibang tukso. Matapos bumalik sa kanyang katinoan, malamig na tinanong ni Harvey, "Mayroon bang kailangan ka, Miss Fujihara?" "Excuse me, Sir York. Walang maiinit na tubig na naiwan sa aking shower. At hindi pa ako tapos na linisin ang aking sarili. Mabuti ba kung gagamitin ko ang iyo sa halip?" Hindi rin binigyan ni Miwa si Harvey ng pagkakataon na magsalita nang sumugod siya sa loob at pumasok sa kanyang shower. Ang shower room ay may isang blur na disenyo ng salamin. Iniwan ni Miwa ang mga kurtina na bukas upang matiyak na makikita siyang kumikilos sa paligid ng shower. Nasimangot si Harvey habang nakatingin siya sa malayo. "Miss Fujihara, maaari mo lamang hanapin si Hazel kung nais mo ng mainit na tubig. Hindi nararapat para sa iyo na maligo sa aking kwarto. Hindi rin tayo malapit. Ano ang hindi naaangkop tungkol dito?" Ang isang pahiwatig ng sama ng loob at lambing ay maaaring marinig mula sa tono ni Miwa, kasama ang ilang pang-akit. "Sanay na tayo sa isa't isa, di ba? Bukod, mali kong sabihin ang maraming masamang bagay tungkol sa iyo. Medyo nahihiya akong humingi ng tawad kapag nandoon ang lahat. Ngayon na tayong dalawa, gagawin ko lang iyon. Mangyaring maging mas mahusay na tao at hayaan mo ako. Mangyaring huwag blacklist din ako. Mahirap ipaliwanag kung nalaman ng mga tao na magkasama tayo sa isang silid." Sinabi ni Harvey habang pumipintig ang kanyang ulo. Isang mahiyain na ngiti ang ipinakita sa mukha ni Miwa. "Hindi ako natatakot tungkol doon, Sir York. Bakit ka pa nag-aalala? Bukod dito, naniniwala ako na ikaw ay may kakayahang mag-blacklist sa akin sa loob ng buong industriya ng libangan ng Mordo ngayon. Pakiusap ko sa iyo, hayaan mo akong makalabas sa kawit. Kung gagawin mo, pakiramdam ko ay mahawakan ko ito kung nais mong pag-usapan ang tungkol sa isang script o magkasama. O hindi. Ang ibig kong sabihin ay pampahusay.
Kahit na ang nangungunang bro sa leaderboard ay hindi nakakakuha ng espesyal na paggamot tulad nito.